beloved Boss Mike Cervera. Bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? Yan. I know. This is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter of fact, Ayan na. nag-endorse nga si Pangulong Duterte. Pakinggan nyo ho maigi ha. Ito ultimo ho, yung grupo ni Duterte, mga kababayan, nagkakahudasan. Ganyan ho talaga sa politika. Kaya napakahirap po magtiwala. Tandaan nyo, mga kababayan. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos talagang nahihirapan. Pakinggan ho ninyo ang pagkakagulo-gulo ng PDP. Opo, dahil po talagang nagkabayaran daw sila. So pera-pera na lang talaga, mga kababayan, ang PDP. Eto na, pakinggan nyo. Pasok! At sasabihin ko na sa inyo ngayon, bago natin ituloy ito, bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? Yan. I know. This is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter of fact, Yan na. nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Amy. Nako. That's the truth. Kita nyo, mga kababayan. Yung pala yun. Kaya pala si Digong, mga kababayan, nagpasok ho ng dalawa. Alam niyo po kung sino? Si Hunasan at saka si Kirobin. Ano po? Pero ho, mga kababayan, hindi ho inendorso ni Duterte, ni matandang Duterte, ang Villar at Amy. Ano po, hindi nyo ho nakaringgan, mga kababayan. Pero mga kababayan, ang narinig natin na ipasok, suportahan, yung si Kirobin at saka si Hunasan. Pero mga kababayan, bakit nagkaganon? Isipin nyo hong maigi, Bakit nagkaganon, sige, tuloy. Pasok. Dito nyo malalaman. Hindi na lang nila ma-isolate si Camille dahil po hindi magandang tignan. Last minute, ito'y kwento ng isa sa pinakamataas na opisyal nila. Nako. Hindi ko na lang papangalanan. Last minute, nagkagulo-gulo ho ang PDP. Ayan, mga kababayan. Last minute, nagkagulo-gulo ang PDP, mga kababayan. Yan na ho, mga kababayan. Ang isang magandang example na pagdating sa politika, mga kababayan, hindi ho yung mga politikong yan ay magbibigay ng pera galing sa bulsa nila. Kung hindi ito, mga kababayan, talagang palupitan sa pagninegosyo, mga kababayan. Ginagawa nilang negosyo itong politika. Kaya eto, mga kababayan, magandang example tong sinasabi ni Banat Bay na to kita niyo, mga kababayan. Ano kaya? Bakit kaya nilaglag nila yung ibang mga kasama nila? At bakit nagkaroon ng mga ganitong kwento na merong pera-pera daw, Jinkohi, Eto na, panoorin nyo. Last minute, ito'y kwento ng isa sa pinakamataas na opisyal nila. Na? Hindi ko na lang papangalanan. Pangalanan mo na. Si Bongo ba yan? Si Bongo ba yan? Anak ng patingo. Sige, tuloy. Last minute, nagkagulo-gulo ho ang PDP. Kasi, di umano, merong isang animal dyan na nagtraidor. Alaka. Na Sino? nagdesisyon mag-isa without Ayan na. the consent, especially of the Duterte na PDP members. Mga kababayan, eto na sila sabi ko sa inyo Mataas ang tungkulin sa PDP, mga kababayan. Ibig sabihin, may boses yan. Oo, di ba? May pambabatas yan, mga kababayan. Ay, sino kaya ho yan, mga kababayan, sa tingin ninyo? Sino kaya aring tinutukoy dito ni Banat Baya? Ako kasi, duda ko si Bongo yan.
Ay naku, oo, may animal daw, eh, oo, tama ka. May animal daw. Uy, sa mga hindi pa nagla-like diyan, mag-like na kayo. Ito na, Wala ni isa sa kanila ng sa board na, o yung mismong deciding officers ah, ang tinanong. hmm, Basta na lang ipinost sa social media ng mabilisan ah. ang desisyon na inadapt nila si Amy at si Camille. And they did this Ah, before as in last minute bago mag May 11. Kasi sa May 11, bawal na ang magkomento, especially if you are a candidate or especially if your page is registered as part of the campaign team ng isang kandidato. alam namin yan. Sige, tuloy mo na. So bawal na sila mag-post ng anything about it. So hindi na makakapalag. Sabihin mo na kung sino. Si Robin ang hula. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, pera-pera lang talaga 'tong, politika na 'to, mga kababayan, sa mga ano, sa mga Duterte, ano? Sige, tuloy. So ginawa nila yon last minute. Nag-decide, I think it was 10 plus, 10 p.m. plus. Hindi na humaka-respond dahil nga nagkakaroon pa ng usapan. Nagkaroon pa ng confrontation among themselves. Nakakalungkot lang. Na? Kasi nga, ang balita, di umano, may nagganap na bilihan. Nako. Hindi ko na lang papangalanan, may marami hong galit na galit. Kasi, etong mga ito, nilalabanan nga nila ang corruption. Yan nga ang kanilang battle cry for the senatorial nila. Hindi po nahirapan tuloy si Banat ba? Mga kababayan, yun ho yun, yung ibig sabihin ni Banat Bay, yung battle cry daw nila, yung labanan ng korupsyon, matuwid na gobyerno, mga gano'n, mga kababayan, ano? Di po ba? Gano'n naman ho lahat yung mga nandiyan dyan, puro gano'n ang sinasabi, korupsyon, labanan natin, hindi tayo magnanakaw, mga kababayan. Pero mga kababayan, example natin si Pantaleon Alvarez nga, di ba? Anak na niya mismo ang nagbunyag na kurakot si Pantaleon Alvarez. Isa ho yan sa matindi na na kasama at membro ng partido nila, ng grupo nila. Di po ba? Ano nangyari ho, mga kababayan? Ayun, nabulgar yung mga kayamanang ninakaw ng matandang Alvarez. Binulgar mismo ng anak niya. Kita nyo. Ngayon ang tanong, mga kababayan, sino ho itong tao na ito na tinutukoy ng PDP ayon kay Banat Bay? Di po ba? Sa tingin ho ninyo, si Bongo, si Robin, sino ho dyan? Mga kababayan, magtaka kayo. Bakit naman ho itong si Buday, abay inindorso? Di po ba? Agad-agarang inindorso po itong dalawa. Sino? Si Camille at saka si Amy, mga kababayan. Hindi, alam nyo, ito lang ho, mga kababayan. Yung matanda ho, mga kababayan, yung matandang Duterte, si Digong, matalas pa rin ang isip po Matalas pa rin ang isip. Bakit kanyo, mga kababayan? Matalas pa rin ang isip. Abay, naiisip niya pa rin na etong dalawa na to, lalong-lalo na si Amy, abay, maaari nilang makalaban, pagdating ho ng 2028. Marami hong mangyayari, mga kababayan. Maraming pwedeng mangyari na hindi nyo akalain na ganun . Paano po ganito, mga kababayan? Ito lang paano po? Kung sakali po na itong si Manang Amy, abay magkasundo silang magkapatid. Kung sakali lang ho. Kung sakali lang. Kung sakaling itong si Baba at saka si Manong Bongbong ay magkasundo. Paano ngayon? At sabihin niya, Manang Amy, sige na, ikaw na tumakbo. 'Di ba? Ikaw na lumaban, magpresidente ka.
O kung tatakbo si Sara at hindi siya ma-impeach, di ba? Hindi ma-convict. O ikaw na tumakbo. Labanan mo. Susuportahan ka namin. Nako, mga kababayan, naloko na. Maaaring itong matanda, mga kababayan, ngayon pa lang, dahil politika yan, oo, away-away ngayon, magkakabati na naman, yung mga magkakaaway nga, mga kababayan, kita nyo, nagkakasama, tapos eto pa, mga kababayan, ang Pinklawan at Dilawan, mga kababayan, siyempre, hindi naman yan sasama. Saan? Sa mga Duterte, Pwede pa sumama sa mga Marcoses. Pero sa mga Duterte, nungka hindi yan sasama. Maaari rin na ang gawin ng mga Dilawan, abay itakbo rin si Bam Aquino o kaya si Nanay Lenny, pwede rin. Pero tandaan nyo, yung bilang, mga kababayan, at makinarya. Yun ang mahalaga dyan. Bilang at makinarya. So ngayon, sino ho ang pwede na ilaban dahil wala pang nakikita at na napipisil ang Pangulong Bongbong Marcos na na pwedeng pumalit sa kanya? Paano na yon? Nako, mga kababayan ko. Ay, magaling yung isip ni ni Digong o matandang Duterte. Ka raw ba? Kaya dito, mga kababayan, malungkot na naman itong mga DDS na to sige, tuloy natin tong pagta-traidor, kung sino tong traidor dyan sa PDP, Kanilang pagtakbo. Yan ang kanilang battle cry. Ano yun? Eliminate corruption. But sad to say, there is a corrupt among themselves. Naku, Diyos ko po. Ang sakit. Ang sakit daw, mga kababayan. Ang sakit daw, mga kababayan. Ang sakit daw, sabi ni Banat Bay, na merong corrupt. Saan? Sa kasama nila. Kasama nila yan PDP yan, mga kababayan, di ba? Ay, nako. Eto yan, mga kababayan. Eto rin, mga kababayan. Alam nyo naman si Banat Bay, napalapit din niyang kay Isko. Ngayon, paano? Paano naman, mga kababayan? Kung itong si Isko naman, ay tumakbong presidente. Syempre dun siya. Mga kababayan, si Banat Bay, doon yan kay Isko, maniwala kayo. Bakit to? Wala na ho yung matandang Duterte na tinitignan ng mga DDS na tulad niya, yung mga diehard talaga yung mga nag-DDS-DDIsan lang dyan, yung mga bagong salta, mga kababayan. Wala ho yan, puro lang nakikiride yan. Pero etong mga ito, tulad ni Banat Bay, mga solid na Duterte supporter di po ba? Ngayon, wala na. Nandyan si Dayang. Happy birthday, ako si Dayang, Indapides. Opo, happy birthday, Boss Amo Panginoon. Ngayon, mga kababayan, Catherine Galpo. Naku, Diyos ko, live na live tayo, ngayon, mga kababayan, ang tanong. Hindi na susuporta si Banat Bay. Saan? Sa kampo ng PDP, wala na ho yung matanda Alam na nila na hindi na yon makakauwi. Kahit pa maging presidente si Sara, kahit pa ho sinong partido nila maupo, hindi ho mapapauwi yan. Opo, magkaiba po yung korte doon sa Netherlands at saka dito sa Pilipinas. Magkaiba po. Tandaan nyo yan. Thank you naman kay kay Noemi. Opo, thank you po Konnichiwa. So yun, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, kanino ngayon lalapit itong si Banat Bay? Siyempre kay Isko yan. Tandaan niyo yan, pag tumakbo si Isko, iiwan niya yung mga DDS na yan. Tandaan niyo yan. Bakit? Kita niyo naman, siya na mismo nagsasabi na corrupt ang PDP. May mga corrupt. Kita niyo? Alangan naman na yun lang yung corrupt dyan at yun lang yung may mga ganong mga pag-uugali na pera-pera lang. Hindi ho, mga kababayan. Wala na. Hindi ho totoo yan. Maniwala kayo. Si Pantaleon Alvarez nga, di ba? Sige, tuloy. Alam mo, mga kababayan, Yan. madaling tanggapin ang pagkatalo. Madaling tanggapin na merong kalabang tumitira. Correct. Ang pinakamasakit ay yung kasamahan mo ang maglalaglag sa'yo. Yan. Ang kasamahan mo
ang titira sa'yo. Mm. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Ah. Sa katunayan, it happened with our Lord Jesus Christ. Di ba? Nangyari talaga mga kababayan. Nangyari talaga na ano na alam niyo yun, na nagkaroon talaga ng laglagan din sa kanila, no? Mga kababayan, kaya pala tayo nagtataka, di po ba? Kaya pala po tayo nagtataka na bakit parang pinabayaan ho yung ilang mga kandidato ng PDP, di po ba? Pinabayaan ho nila eh. Tulad niyan, nila Ipe, sino pa? Nila Bondok, si Kibuloy mismo, mga kababayan, nilaglag ho nila eh, mga kababayan. Eh bakit ho? Eto, tandaan nyo ha. Si Kibuloy ho ay nakakulong na. Ano ba? Si Kibuloy nakakulong na. Alam nila na tong si Kibuloy, mga kababayan, wala nang silbi sa kanila. Wala nang silbi yan, si Kibuloy sa kanila. Aba, kita nyo naman mga kababayan, kung may silbi pa yan, dapat di ba? Dala-dala pa rin nila. Ganon, di ba? Hindi na ho Iniwan na ho nila sa ere, mga kababayan. Kawawa naman si Kibuloy, ano? Kaya siguro nagmamaktol din to si Banat Bay. Imbis na buhusan din sana si Kibuloy, mga kababayan. Wala. Oo, walang nangyari. Sige tuloy. Ayoko na lang kasi baka talagang isinakay pa ng helicopter yung pera. Naku, grabe. Para ma-deliver. Naku. Mga kababayan nakikita ka sa camera, Jen Angeles. Isinakay daw ho, mga kababayan, sa helicopter ang pera. Grabe. Matindi, mga kababayan. Grabe, no, mga kababayan. No? Ang daming pera siguro nun. Isang helicopter. Nasa bakasyon ka pa ba? Opo, nandito pa, Eva Narita. Oo. Sa pa ako uwi? June. June. Oo. Sino to? Si Didak ng San Diego. Opo, maraming salamat. Taloy. Kalungkot yung mga ganyang kwentong naririnig natin. Always alleged po ito ha. Ito po sana PDP hindi ho ito totoo. Kasi lalabanan nyo korupsyon. Tapos among you there is a corrupt person or persons. Di ba? Bakit? Ang sakit. Paano magbabago bayan mo? Kung yung inaasahan natin sanang magbabago sa bayan ay corrupt din pala. Ang sakit ng mga kababayan. Yung kasama nila, mga kababayan na inaasahan daw nila, mga kababayan na magbabago daw sa bayan. Mga kababayan wala corrupt din daw, mga kababayan Nakita nyo na, mga kababayan, tapos sasabihin nyo, basta DDS, matitino yan, matitinong ninyo, lubot ninyo ba? Wala ho, mga kababayan, wala. Eto na. Yan, So ayan, mga kababayan, binulgar na ho ni Banat Bay etong grupo ng PDP na talagang mga kababayan, nagkabilihan ho ng line-up ng mga senador diyan sa PDP. Siyempre mga kababayan naman, ang dami kayong pera ni Villar, ang dami rin pera ni Aimee, kita nyo, bilyon-bilyon ng mga ginastos. Sila ho ang mga pangunahing pinakamalaki ang ginastos ho sa nakaraang eleksyon. Di ba? Grabe, no? Matindi. Ito naman mga kababayan, ako rin nagtataka. Nagkapera ba si Sara dyan? Kasi mga kababayan, si Sara mismo nag-endorso Di po ba? Nung una sinasabi ni Sara, hindi ako mag-i-endorso. Ayoko nang mabudol. Di po ba? Sabi niya yan hindi daw siya mag-i-endorso Abay, nagulat tayo mga kababayan na una pang inendorso ni Sara Duterte itong si Camille Villar at saka si Manang Aimee yung mahaba-baba. Aba, matindi. Di ba? Nagulat tayong lahat. Bakit kaya? Itong si Sara, inuna pa na i-endorso itong si Camille Villar at saka itong si Sara. Itong si Aimee, di ba, mga kababayan? Di ba kayo nagtaka ron? Kami, nagulat kami doon Bakit kaya in-endorso bigla ito? Sabi niya, hindi mag-i-endorso. Di po ba? Bakit kaya? Hindi kaya
si Sara nagkaroon ng party doon sa benta lineup, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? Ay tayo mga kababayan, alam nyo naman tayo, nag-uusosyo lang tayo. Sa tingin po ninyo, kumita ba si Buday dito sa dalawa, kay Camille Villar at saka kay Amy Marcos? Ano pa? Kay Aling Baba? Ano? Kumita kaya? Sino kaya ang tinutukoy na may batas at may boses sa grupo ng PDP, mga kababayan? Sino kaya? Si Bongo kaya? Si si Robin Padilla kaya? Nako, mga kababayan ko. Ang gulo nila, mga kababayan, ano? Si Bato kaya, mga kababayan? Kayo, ano kaya masasabi nyo? Nako, pera-pera na lang talaga, no? Pera-pera na lang. Panoorin po ninyo. At sasabihin ko na sa inyo ngayon, bago natin ituloy ito, bakit itong PDP biglang tumalikod sa kagustuhan ni Pangulong Duterte? Nako. I know. This is not a decision by PRRD. Yung pagkuha kay Senator Amy at kay Camille. As a matter of fact, nag-endorse nga si Pangulong Duterte ng dalawa para hindi mapunta ang mga Duterte supporter kay Amy. That's the truth. Hindi na lang nila ma-isolate si Camille dahil po hindi magandang tignan. Last minute, ito'y kwento ng isa sa pinakamataas na opisyal nila. Hindi ko na lang papangalanan. Last minute, nagkagulo-gulo ang PDP. Kasi, di umano, merong isang animal dyan na nagtraidor. Animal? Na nagdesisyon mag-isa without the consent, especially of the Duterte na PDP members. Nako. Wala ni isa sa kanila sa board o yung mismong deciding officers ang tinanong. Basta na lang ipinost sa social media na mabilisan ang desisyon na inadapt nila si Amy at si Camille. Grabe. And they did this before as in last minute bago mag May 11. Kasi sa May 11, bawal na ang magkomento, especially if you are a candidate or especially if your page is registered as part of the campaign team ng isang kandidato. Hinabol. So bawal na sila mag-post ng Hinabol talaga, mga kababayan. Hinabol last minute, mga kababayan. May nagkapera ng matindi. Ilang bilyon kaya yan, mga kababayan? Kayo ho. Ilang bilyon ho kaya yung binayad dyan? anything about it. So hindi na makakapalag. So ginawa nila yon last minute. Nag-decide, I think it was 10 p.m. plus. Hindi na humaka-respond dahil nga nagkakaroon pa ng usapan. Nagkaroon pa ng confrontation among themselves. Nakakalungkot lang. So, ibig sabihin, nagkagulo-gulo pa sila, mga kababayan. Nagkagulo-gulo pa sila. Sige, tuloy. Kasi nga, ang balita, di umano, may nagganap na bilihan. Nako. Hindi ko na lang papangalanan, may marami hong galit na galit. Kasi, etong mga ito, nilalabanan nga nila ang korupsyon. Iyan nga ang kanilang battle cry for the senatorial nila, yung kanilang pag-akbo. Yan ang kanilang battle cry. Ano yun? Eliminate corruption. But sad to say, there is a corrupt among themselves. Ang sakit. Alam mo, mga kababayan, Ang sakit na. madaling tanggapin ang pagkatalo. Madaling tanggapin na merong kalabang tumitira. Ang pinakamasakit ay yung kasamahan mo ang maglalaglag sa'yo.
Ah, Ang kasamahan mo, ah, ang titira sa'yo. Yan ang pinakamasakit sa lahat. yun. Sa katunayan, it happened with our Lord Jesus Christ. Di ba? Ayoko na lang kasi baka talagang isinakay pa ng helicopter yung pera. Ala ka, mga kababayan. So, ayan. Ano po masasabi nyo dyan, mga kababayan? Matindi, no, mga kababayan? No? Grabe. Grabe ang corruption sa atin talaga. Hay, nako. So, mga DDS, paano na yan? Meron daw hudas, meron daw mga animal diyan sa grupo ninyo. Binenta daw yung line up na mapasama at mai-endorse ni Buday itong dalawa. Sino? Si Camille at saka si Aimee. So mga kababayan, eto yan. Eto ho yan mga kababayan. Kaya ho etong dalawa na ito, si Aimee po, si Aimee at saka si Camille Villar, wala hong tatanawing utang na loob ito kung sakasakali. Bakit to? Bayad Di po ba? Bayad ho mga kababayan yung pag-i-endorso So anong tatanawin nila ng utang na loob kung bayad naman pala siya ang mga yan sa pag-i-endorso ni Buday? Wala ho mga kababayan. Kasi hindi ho ako naniniwala na hindi ho nagkapera si Aling Buday. Kasi hindi ho yan papayag na mag-aksaya ng oras at panahon at kainin niya yung sinabi niya na hindi siya mag-i-endorso. Kaya bigla-bigla mga kababayan, nag-endorso mga kababayan. Nag-endorso mga kababayan Hindi kaya ho mga kababayan yung mga pera na nahulit, nasabat parte yon ng mga pera na binayad dito sa kung sino man itong mataas ang katungkulan sa PDP mga kababayan. At hindi, matindi mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.